Yung ang Hebreo chapter 12 verse 5 ay nagsasabi, "Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya." Narito ang ilang aral na makukuha natin mula sa talatang ito. Una, ang disiplina ng Diyos ay isang tanda ng pag-ibig. God's discipline is a sign of love. Ang talata ay nagpapahiwatig na ang pagsaway o pagpaparusa ng Diyos ay hindi isang tanda ng kanyang galit, kundi isang tanda ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Tulad ng isang mapagmahal na magulang na nagdidisiplina sa kanyang anak, ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtutuwid sa atin kapag tayo ay nagkakamali. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagtanggap sa pagsaway. The importance of accepting reprimand. Ang talata ay nagsasabi na huwag mong maliitin ang pagsaway ng Panginoon. Dapat nating tanggapin ang pagsaway ng Diyos nang may bukas na puso at hindi natin dapat ito ituring na isang parusa. Ang pagtanggap sa pagsaway ay tumutulong sa atin na lumago sa espiritual at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Pangatlo, ang pag-asa sa pagkatapos ng pagsubok. Hope after trial. Ang talata ay nagsasabi na huwag kang malungkot kapag pinaparusahan ka niya. Ang pagsubok ay hindi ang wakas, kundi isang pagkakataon upang lumago at magbago. Dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay gagawa ng mabuti sa ating buhay, kahit na tayo ay dumaan sa mga pagsubok. Pang-apat, ang paglilinis ng ating puso, the purification of our hearts. Ang pagsaway ng Diyos ay naglilinis ng ating puso at nagpapaalis ng mga negatibong emosyon at pag-uugali. Ang pagiging handang magbago at tumanggap ng pagwawasto ay nagbibigay daan sa atin upang makaramdam ng kalayaan, kapayapaan at kagalakan. Sa pagtatapos, ang Hebreo chapter 12 verse 5 ay isang mahalagang paalala na ang pagsaway ng Diyos ay isang tanda ng kanyang pag-ibig. Dapat nating tanggapin ang kanyang disiplina ng may bukas na puso at magtiwala na gagawa siya ng mabuti sa ating buhay. Thanks God na nagustuhan nyo ang aking video. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow nyo po ako sa YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa aking Reels sa Bro Chris Montad Raya at like. Subscribe, share, and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.